Magandang umaga mga kapatid. December 31st, 2025, 7th day ng octave ng Pasko, no? At pala bukas, January 1st, no? Holiday of obligation at feast ng ating mahal na ina, Mary, Mother of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Lord, we praise and thank you for this time that you have given us. Give us a discerning spirit to know your will for our lives. Through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, ang mga readings sa araw na ito ay, ang first reading ay sa 1 John, no? Chapter 2 from verse 18. At ang psalm ay Psalm 96, no? At ang gospel ay Gospel ni St. John. So yung first reading ay sa epistle ni St. John ay it's talking about the end times and the coming of the Antichrist. It's also stated there that we were given anointing by the Holy One, no? And then Psalm 96 is sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth, no? And then sa verse 11 ay let heaven rejoice and earth be glad. And then sa gospel ay in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no? So ito yung mga paninimula ng ating mga reading, no? So inaanyayahan ko kayo na ituloy ang pagbasa at nasabi ko na sana'y ang pagninilay natin maging susi, no? Pagkaroon tayo ng debosyon sa pagbabasa ng Scripture, no? So simulan natin sa sing a new song to the Lord. A new song, a new beginning, no? Yung pagse-celebrate natin ng Pasko ay nabigyan tayo ng isang kaloob, no? Parang isang gift, no? Bagong anyo, no? Bagong buhay. So, ito yung binigay sa atin ng Pasko at ito yung paninimula natin. Si Mama Mary at saka si Saint Joseph, paano ba sila nagsimula, no? So, hindi sila nagsimula sa karangyaan, kung hindi sa unang yugto pa lamang ng kanilang kasama ang Mesiyas, ay meron ng threat sa buhay, no? Ng kanilang anak. At through a dream na galing sa angel ay pinapunta sila sa Egypt dahil gustong patayin ng bata, no? So, kung pagninilayan natin ito, no, yung binigay sa atin ng Pasko na kaloob na bagong anyo, bagong buhay, no? Siguro ang duty din natin ay para protektahin din ito, no? We were given a special anointing by the Holy One para meron tayong pananggalang, no, dun sa pagdating ng Antichrist, no? A special anointing that was given to us to protect and preserve that gift that we received, no? Kung mapapansin ninyo, no, dun sa ating pagninilay sa buong linggo, ang pinaka gusto nating bigyan ng emphasis ay yung it's not only the forgiveness of sin, but a victory over sin, no? Dahil binigyan na tayo ng power ng Panginoon through His death on the cross and His resurrection. We were given power to be victorious in overcoming sin. So, para mabuhay tayo ng banal sa araw-araw at ang ating pamumuhay sana ay kagaya nung first creation na si Adam and Eve, no? That they are walking with God freely, no?
Naalala ko yung sabi nung isang santo na the way to heaven is heaven, no? Because Jesus is the way. So where Jesus is heaven, no? Napakaganda. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.